Test. Sound check, mic testing. Mic test. Meron? More sound? Meron? Okay po, magandang umaga po. Magandang umaga po. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal naming Ama, na mabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na pag-aral ang salita ng Diyos. Iniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, 22 and 23. Galatians chapter 5, 22 and 23. Ito po, basahin po natin ng sabay-sabay. At pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandaang loob, kabutihan, katapatan, kamuhan, at pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito ay walang kautusan. This year, right, we have a slogan, Fruitful Life. Sa taong pong ito, na may slogan po tayong Fruitful Life. Araw-araw, right? We have to bear fruit. Araw-araw po, kailangan po natin magbunga ng bunga. The fruit of evangelism. Yung bunga po ng pag-iibanghelyo. Pangalawa, fruit of the Spirit. Na bunga po ng Espiritu. So that's why we are learning Galatians chapter 5, 22 and 23. So every time, whenever we learn the fruit of the Spirit, we try to practice in our Christian life. Kaya po kapag pinag-aaralan po natin yung bunga po ng Espiritu, nasubukan po natin gawin sa ating buhay pananampalataya. So today, let's learn about kamuan. Sa araw na ito, pag-aaralan po natin yung patungkol po sa kamuhan. Ito po, kamuan. Una, pag-isipan natin ang kahulugan ng kamuan. Kahulugan ng kamuan. Ano po, kamuan? Kamuan, ito, lakas na nasa ilalim ng kontrol. Isipan natin, ito. Kamuan, original word, Griego, salita, proutes. Ito ay by the ano po, horse, right? Horse. Kabayo, right? Kabayo, horse, kabayo. By
lakas na walang kontrol. Mapanganib, right? Mapanganib. Pasahin ko, nung sinaunang panahon, ang mga mailam na kabayong ligaw na nahuli at nasanay ng sumunod sa utos ng kanilang amo ay tinatawag na Proutes na kabayo. Hindi nawalang kanilang lakas. Ito ay nagsasa ilalim sa kontrol. Nagpasa ilalim sa kontrol. Okay? Kaya ito. Proutes, lakas na kinakabayan. It's the meaning of kaamuan. Ito po yung kahulugan ng kaamuhan. Maybe originally we are like this horse, right? Marahil po katulad po tayo ng kabayong ito. But after salvation, we need to become like this horse. Pero pagkatapos po ng kaligtasan, kailangan po natin maging tulad sa kabayong ito. Sa pamamagitan ng kaamuan. And also we can explain kaamuan. Kaya ito, the kotse, my kotse, right? In the kotse, right, meron the accelerator. Sa kotse po, meron pong gas po. And also, para umandat. not only accelerate, but also meron brake pedal, right? Brake pedal. At meron din pong preno. It's a brake pedal, it's a accelerator. Okay po? Po ba? I confused. Yeah, it's a brake pedal, it's a accelerator. Yung nasa kaliwa po yung preno, tapos yung sa kanan, yung gas po para umandat. Tama? Tama, right? I suddenly confused. Yeah. Anyway, it's a brake pedal, it's an accelerator, right? Yeah. Anyway, the brake pedal, the accelerator, pagpipigil sa kalit at kanti, hindi magalit, hindi lumalaban. And then the accelerator, pangmamahal at paglilingkod, pagiging panayad, malambot ang puso. So, kaya ito ang kaamuan ay tulad ng sasakyan na maayos na gumagana ang accelerator at preno. Ang spiritual na buhay ay ang tamang pagkontrol sa mga ito. Our Christian life also need accelerator and also we need brake. Ang ating buhay Kristiyano din po ay kailangan po ng accelerator, ng gas po at saka preno. So, ang kaamuan ay tulad ng sasakyan na maayos na gumagana ang accelerator at preno. Ang Christian life ay ang tamang pagkontrol sa spiritual na preno at accelerator. Ito. So, William Pierce, sinabi niya, ang kaamuan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na nasa ilalim ng kontrol. So,
anong kailangan? Kusang pagtalikod sa karapatan. At pakilala sa pamamahala ng Diyos. At pagpipigil at pagsuko. So, ang kaamuan ay hindi lamang kawalan ng galit o lakas, ito ay espiritual na pag-ugali ng pagpipigil at pagsuko sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. It's the meaning of kaamuan. Diba? So, we need to compare kaamuan at kapagkumbabaan. Kapagkumbabaan kagaya ng ugat at kaamuan kagaya ng bunga. Kapagkumbabaan, relasyon Diyos at ako. So, pagpapakumbaba sa sarili. Anong focus? Ako ay mali sa harap ng Diyos. Ito ay kapagkumbabaan. Ano ang kaamuan? Ako at ang ibang tao o situation. Ito ay pagpipigil sa sariling lakas. May lakas ako, pero ipinapaubaya ko sa Diyos. Ito ay kaamuan. Ay mukhang pareho pero magkaiba, right? Magkaiba. Maybe you can understand. That's why the key point about the gentleness, even you have a power, you don't use your power, your strength. Kaya po yung pinakapunto po ng kaamuan, na bagaman may lakas po kayo, pero hindi nyo po ito ginagamit. You control yourself. Na pinipigilan nyo po ang inyong sarili. Ang kaamuan ay isang pangunahing katangian ni Jesus. Buksan mo ang Biblia, Matthew 11. Matthew 11:29. Matthew 11:29. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sinabi ni Jesus, right? Ako'y maamo, right? Kaya ang kaamuan ay isang pangunahing katangian ni Jesus. Si Jesus ay tulad ng isang tupa na tahimik kahit siya ay tumatanang ng dugo at namamatay. Tama ba? Buksan mo ang Biblia. Check Isaiah chapter 53. 53 verse 7. 53 verse 7. Po, pasahin po natin ng sabay-sabay. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, ang kanyang bibig, gaya ng kordero, gaya ng tupa na sa harapan ng pipi, kaya't hindi niya... At gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinumuka ang kanyang bibig. Po, siya ay inapi, at siya ay sinaktan.
Ayun mai, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Right? Kaya ng kodero na dinadala sa katayan. At kaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupi sa kanya ay pipi. Kaya hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Have you ever seen the tupa? Tupa is killed. So nakakita na po ba kayo na tupa na pinatay? Even it is killed by the sword. Don't cry, don't make any sound. Kahit pinugutan na po ito ng ulo, na hindi po ito lumilika ng ingay. But have you ever heard when baboy is killed? Pero nakita niyo na po na yung baboy na pinatay? The sound. Ano po yung ingay nito? Baboy sound malakas. Apo ba? Malakas. Sobrang malakas, right? Makaiba, right? Baboy, tupa, makaiba. Yeah. That's why maybe God created the lamb to explain Jesus Christ. Kaya maaari po na nilikha po ng Diyos yung tupa para ipaliwanag po si Yesu Kristo. To explain His gentleness, right? Upang ipaliwanag yung kanyang kamuhan. Unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2, 23. Chapter 2, 23, Unang Pedro. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang siya'y alpustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa mahatol na may katarungan. Nang siya'y alpustahin, pero hindi siya gumanti. Hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagpanta. Hindi siya nagpanta. Okay? Ito ang tunay na anyo ng kamuhan. Apo ba? Tunay na kamuhan. Kung may taong magmura sa iyo, ano ang gagawin mo? Ano po? Kung may taong magmura sa iyo, hindi isang beses, marang beses, kung ganun, ano ang gagawin mo? Marahil gusto mo ring murahin siya pabalik? Tapo ba? Because we still have a simple nature, right? Dahil meron pa rin po tayong likas na pagkamakasalanan. Pero ito ay hindi kamuhan. Right? Kamuhan. Jesus showed the example, right? Si Jesus po ay nagpakita ng halimbawa. So sa Biblia, may ang mga taong may pananampalataya na nagpapanatili ng kamuhan sa Biblia. Pag-isipan natin, una, pag-isipan natin si Moses. Anong sinabi ng Biblia tungkol kay Moses? Buksan mo ang Biblia, Number, Bilang chapter 12. Bilang chapter 12. Verse 3. Bilang chapter 12, verse 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang lalaking ang si Moises ay napakaamo, higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Biblia, no? Ang lalaki na ang si Moses ay napakaamo, right?
higit sa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. We can know, right, how he was a Gentile. How he was a Gentile. Kaya malalaman po natin kung gaano po siya kaamo. Napakaamo, right? But what situation God said to him like this? In what the situation he was? Pero sa anong sitwasyon po na mayroon si Moises nang siya po ay ganito? Bilang chapter 12 verse 1, anong nangyari? Chapter 12 verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. Laban kay Moises dahil sa babaeng kusita ng kanyang napangasawa sapagkat talagang nag-asawa siya ng isang babaeng kusita. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita laban kay Moses, right? Laban kay Moses. Dahil sa babaeng kusita na kanyang napangasawa. Of course, it can be mistake of Moses. Marahil po ito po yung pagkakamali po ni Moises. But actually, the Miriam and Aaron against Moses, Pero sa katunayan po, si Miriam at saka si Aaron ay laban kay Moises. not just this reason, but because of dahil sa inggit. Na hindi lang po sa dahilan ito, kundi po sa inggit. Anyway, in this situation, right, Moses didn't against them, right? Didn't against them. Pero sa sitwasyong ito, hindi po naging laban si Moises sa kanila. He kept the gentleness, right? Pinanatili po na yung kanyang kapuhan. Not this time, but also many times, right? Israelite always many times against Moses. Na hindi lang po sa pagkakataong ito, kundi po sa maraming pagkakataon. Pero hindi niya nawala ang kanyang kaamuan kahit sa harap ng maraming Israelita ang nagreklamo at lumalaban sa kanya. Ipinanalangin niya sila. Right? Ipinanalangin niya sila. Number 14. Verse 19. Number 14, 19. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Hinihiling ko sa iyo, patawarin mo ang kasamaan ng bayan ito ayon sa kadakilaan ng iyong tapat na pag-ibig at ayon sa iyong pagpapatawad sa bayan ito mula sa Egypto hanggang ngayon. Maybe if we are in his situation, right? Maybe we want to ask God, destroy Israelite. They always disobey. Na marahil kapag nasa sitwasyon po tayo ni Moses, hiling po tayo sa Diyos na wasakin na yung mga Israelita. They always complain. Palagi silang nagrereklamo. They always against me. Lagi silang laban sa akin. Good, right? Ipinanalangin niya sila. Right? Tama? Right? Siya ay napakaamo. Right? Siya ay napakaamo. At pangalawa, pag-isipan natin tungkol kay Aring David. Hindi pinatay ni David si Shimei na sumumpa at lumayas sa kanya. Ito ay nangyari sa kanya ikalawang Samuel Biblia. Natin, ikalawang Samuel 16. Ikalawang Samuel 16:7. Okay po, 16:7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ganito ang sinasabi ni Shimei habang siya nagmumura, lumayas ka, ikaw na mamamatay tao, ikaw na taong walang kabuluhan. Shimei, right?
siya ay nangmumura, right? Siya ay nangmumura kay David. Lumayas ka. Ikaw ay mamamatay tao. Ikaw na taong walang kabuluhan. Yeah, it's a really severe, great, bad word at that time. No, ito po yung seryosong na panlalait po sa panahong iyon. Shimei, right? He doesn't have any power. No, si Shimei po, wala po siyang anumang kapangyarihan. He's a descendant of first King Saul. Ano siya po ay kayaring Saul. But Saul kingdom, right, already was destroyed, right? Pero yung karyan po ni Haring Saul ay wasak na po. Because this time, right, David was a king in Israel. Dahil sa panahong ito, si David na po yung hari ng Israel. He doesn't have any power, right? Kaya wala na po siyang anumang kapangyarihan. But he cursed David, right? Pero sinumpa po niya si David. But what's the reaction of David? Pero ano po yung naging tugon ni David? Ito ay importante. Verse 9 hanggang 10. Verse 9 hanggang 10 also. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang maggagayoy, sinabi ni Abisai na anak ni Seraway sa hari, bakit lalaitin itong asong patay ang aking Panginoong hari? Patawarin mo ako at pubukutin ko ang kanyang ulo. Subalit sinabi ng hari, anong pakialam ko sa inyo, kayong mga anak ni Zeraway, kung siya'y manlait sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya, laitin mo si David? Sino nga ang magsasabi, bakit ka gumagawa ng ganyan? Yeah. Sinabi ni Abisai. At the time, the general Abisai. Sinabi niya, bakit lalaitin ditong asong patay, right? Simay, kagaya ng asong patay. Nothing, right? O power, miserable, right? Asong patay. Ang aking Panginoong hari, patawarin mo ako at pupugutin ko ang kanyang ulo. Very easy, right? The general, right? Can easily kill Shimei. Kaya napakadali lang po sa general, napatayin po si Shimei. Right? We learn, right? What's the real meaning of kamuan? Napag-aralan po natin yung tunay na kahulugan ng kamuhan. Even though we have a power, we don't use the power. Right? Na bagaman may kapangyarihan tayo, pero hindi natin ito ginagamit. If, right, we don't have any power, we don't against her, right? It's not the kamuan. No. Pero kung wala tayong anumang kapangyarihan, pero na hindi natin ginagamit, na hindi po ito yung kamuhan. This time, David had a great power, right? No. Pero sa panahon ito, si David po ay may nakapangyarihan. So if he want, he can easily kill Shimei. Kaya kung nanaisin po niya, madali lang po sa kanya na patayin si Shimei. But he didn't use his power, right? Pero hindi po niya ginamit yung kanyang kapangyarihan. Sinabi niya, verse 10, anong pakialam ko sa inyo? Kayong mga anak ni Zeruya, kung siya'y nanlalait sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya, laitin mo si David. He accept, right? God allowed it, right? Di ba, tinanggap po niya na dito po ay pinahintulot ng Diyos. Verse 11 and 12, also, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang mga lingkod, ang aking buhay ay tinutugis ng sarili kong anak. Gano pa nga kaya ang binaminitang ito? Bayaan ninyo siya, hayaan siyang manlait sapagat inutusan siya ng Panginoon. Marahil ay titignan ng Panginoon ang aking paghihirap at gagantihan ako ng mabuti ng Panginoon sa panalait sa akin sa araw na ito. So, it's important, right? At first, right, he accept God uses Shimei, to
point out the sin of David. Kaya malaga po ito na tinanggap po ni David na si Shimei ay binigay ng Diyos upang punahin yung kanyang kamalian. Right? David also committed great sin, right? Di ba po si David ay nakagawa din ng kasalanan. He committed adultery. Ay nangalunya po siya. And also he committed murder. Right? At gumawa din po siya ng pagpatay. That's why he received a lot of discipline. Kaya tumanggap din po siya ng maraming disiplina. And also he knew God used Shimei to point out his sin. At alam din po ni David na ginamit ng Diyos si Shimei para punahin po yung kanyang kasalanan. And verse 12, marahil ay titingnan ng Panginoon ang aking paghihirap at gagantihan ako ng mabuti ng Panginoon sa panlalay sa akin sa araw na ito. That's why he committed Shimei to the Lord. Kaya po si Shimei ay pinagtitiwala ni David sa Panginoon. That's why he could keep kaamuan Kaya napanatili po ni David yung kaamuhan in this situation. Right? sa sitwasyong ito. Kaya upang mapanatili ang kaamuan, kailangan kilalanin na ang Diyos ang nagpapahintulot ng lahat at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng bagay. So, right? Sometimes you can meet some situation like this, right? Kaya po minsan, namaharap po kayo sa sitwasyon na katulad po nito. Then you also need to reflect yourself. At kailangan mo rin isalamin ang iyong sarili. Sometimes God allow, according to God's will, God allow it. Right? Na minsan po, pinapahintulot ito ng Diyos ayon sa kalooban ng Diyos. Pero dahil alam ng Diyos ang lahat ng ating kalagayan, naniniwala tayo na siya ang gaganti at magbibigay katarungan sa lahat. Katarungan sa lahat. Okay? Kaya sa sitwasyong ito, hindi nagbuka ng bibig si David. It's related with Awit chapter 39. Sa mga Biblia, Awit chapter 39, verse 9. Awit 39, verse 9. Oh, 39 verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y pipi, hindi ko binubuka ang aking bibig ko, sapagkat ikaw ang gumawa nito. Ako'y pipi. Ako'y pipi. Bakit? Ako'y pipi, hindi ko ibinubuka ang bibig ko. Bakit? Sapagkat ikaw ang gumawa dito. Ikaw, ang Diyos. Ang Diyos ang gumawa dito. Okay? That's why if we know God allow, God did, we will not say anything, right? Na kaya po, na kung alam po natin na ito'y kalooban ng Diyos, hindi po tayo magsasalita. Hindi siya nagsalita dahil inidala niya na ang sitwasyon ay pinahintulutan ng Diyos. At upang mapanatili ang kaamuan, dapat itong ipagkatiwala sa Diyos at idulog sa panalangin. Idulog sa panalangin. Buksan mo ang Biblia, Awit 109. Awit 109, verse 4. Awit 109, 4. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Kapalit ng aking pag-ibig, sila ay mga taga-usig ko, ngunit ako'y nasa panalangin. Kapalin ng aking pag-ibig sila ay
mga tagausiku. Minsan ito ay nangyari sa ating Christian life. Yeah, you don't have problems. You don't have any problem. Right? Na minsan po, wala po kayong anumang problema. Yeah. You just love them. Right? Na talagang minamahal mo lang sila. You just wanted to help them. Nais mo lang tulungan sila. To their side, right? What's their reaction? Pero sa panig po nila, na ano po yung ginagawa nila? Sometimes they persecute you, right? Na minsan, inuusig ka po nila. They say bad word. Na sinasabi po nila na yung mga masamang salita. Then, yeah. What do you want to do? At ikaw po, na ano po yung nais mong gawin? Maybe, right? Your physical, your fleshy desire want to say something to them, right? Na siguro yung laman mo ay gusto rin gumanti na may sabihin ka rin masamang bagay. But don't say anything. Pero wag po kayo magsalita ng anumang salita. Ngunit ako ay nasa panalangin, right? Nasa panalangin. So, upang mapanatili ang kamuan, dapat itong ipakatiwala sa Diyos at idulog sa panalangin. Diba? At pag-isipan natin tungkol kay Isaac. Buksan mo ang Biblia, check the Bible. Genesis 26, verse 15, 15 hanggang 22, 15 hanggang 22, Genesis 26, 15 hanggang 22, so medyo long, so ito. Lahat ng mga balong hinukay ng mga alipin ng kanyang amang si Abraham ay pinagtatabunan at pinuno ng lupa ng mga Pilisteo. Sinabi ni Abimelech kay Isaac, humiwalay ka sa amin sapagkat ikaw ngayon ay higit na malakas kaysa amin. At umuli sa Isaac doon at nagkampo sa labis ng Gerar at nanirahan doon. Muling hinukay ni Isaac ang mga balon ng tubig na kanilang hinukay ng mga araw ni Abraham na kanyang ama, sapagkat pinagtatabunan iyon ng mga Pilisteo pagkamatay ni Abraham. Pinangalanan niya ang mga iyon ayon sa mga pangalang itinawag sa kanila ng kanyang ama. Humukay sa libis ang mga alipin ni Isaac at nakatagpo roon ng isang balon ng tubig na bumubukal. Na nakipagtalo ang mga pastol ng Gerar sa mga pastol ni Isaac na sinasabi, ang tubig ay amin, kanyang tinawag ang pangalan na balon ng Esek, sapagkat sila'y nakipagtalo sa kanya. Kaya't sila'y humukay ng ibang balon at muli nilang pinagtalunan, at ito ay tinawag niya sa pangalang Setna. Umuli siya roon at humukay ng ibang balon, at hindi nila pinagtalunan, at ito ay kanyang tinawag sa pangalang Rehoboth, at kanyang sinabi, sapat ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng kaluwagan, at tayo ay magiging magbunga sa lupain. Ito ay nangyari kay Isaac. Noong panahon iyon, ang tubig ay kasing halaga ng buhay. Pinakamalagang bagay. Dahil walang tubig, walang buhay, right? Kaya ang pagsasara ng balon ay katumbas ng paghamon sa tingman. Right? Not once, right? Many times. Right? Many times they cover the world. Well, Hindi lang po isang beses, kundi maraming beses po, tinapunan po nila yung balon. right? Maybe in this situation, right? If we are Isaac, not easy to endure, right? Kaya maaari po sa ganitong sitwasyon, kung tayo po si Isaac, hindi po natin ito hindi natin Maybe we mapagkitisan. want to fight. We want to fight with them, right? Na kaya marahil na nais mong lumaban. Ngunit hindi nakipaglaban si Isaac. Lumipan na lamang siya
sa ibang lugar. Right? Ibang lugar. Always, ibang lugar. Lumipat na lamang siya sa ibang lugar. Maraming pagkakataon na pwede sanang magalit si Isaac, ngunit hindi siya nagalit at hindi makipaglaban. Nanatiling maamo si Isaac hanggang sa huli. Hanggang sa huli. But anong resulta? Anong resulta? Genesis chapter 26 hanggang 28. Same chapter. 26 hanggang 28. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos, pumunta si Abimelech sa kanya mula sa Gerar, kasama si Naosat ng kanyang tagapayo at si Pekol na kapitan ng kanyang hukbo. Sinabi sa kanila na Isaac, bakit kayo pumarito sa akin? Yamang kayo napupuot sa akin at pinalayas ninyo ako. At sinabi nila, malinaw naming nakita na ang Panginoon ay naging kasama mo, kaya't sinasabi namin, magkaroon tayo ng sumpaan, kami ay makikipagtipan sa iyo. 26, right? Pagkatapos Noe pumunta si Abimelech sa kanya. Maybe Isaac couldn't understand at that time at first, right? Why they come again? Sa una po, na marahil si Isaac, hindi po niya maintindihan na bakit pa silang bumalik. Kaya 27, sinabi sa kanila ni Isaac, bakit kayo pumarito sa akin? Yamang kayo'y napupo sa akin at pinalayas ninyo ako. Bakit? 28, sinabi nila, malinaw naming nakita na ang Panginoon ay naging kasama mo. Right? Magkaroon tayo ng sumpaan, kami ay makikipagtipan sa iyo. Pagkaraan nito, si Abimelech na umapit kay Isaac ang siyang unang lumapit upang makipagkasundo. Masasabi natin si Isaac ang nagtagumpay. Apo ba? Si Isaac ang nagtagumpay. Isaac didn't use any the arm to fight them. Right? Si Isaac po ay walang anumang ginamit para lumaban sa kanila. Right? But the other side, right? They came to Isaac. Pero sa kabilang panig po, ay tinala po nila si Isaac. The other side want to make the covenant, his covenant. Sa kabilang panig po, nais po nilang makipagtipan kay Isaac. It means the other side, they knelt down to Isaac. Ibig sabihin po, sa kabilang panig, ay nakapagkumbaba po sila sa harapan ni Isaac. Si Isaac ang nagtagumpay. Tabo ba? Nagtagumpay. Kahit walang espada. Dahil sa pamagitan ni Isaac na nagpanatili ng kamuan, nakita nila ang Diyos na kasama niya. Right? Ito ay importante. Sinabi nila, right? Malinaw naming nakita na ang Panginoon ay naging kasama mo. If we keep gently, other people can see our Lord through us. Kung palagi po tayong namaamo, ay makikita po ng ibang tao na yung Panginoon ay nasa atin. Kaya natakot sila kay Isaac at sila mismo ang unang lumapit upang makapagkasundo. Apo ba? May takot sa kanila. May takot. Natakot sila kay Isaac. Ito ay masasabi nating tagumpay ng maamong Isaac. Right? Tatulong kwento.
we can summarize. Moses, right? Moses. Kamuan sa gitna ng panlalay ng pagrereklamo. Okay? Paninira nina Miriam at Aaron. Hindi nawala ang kamuan. Ipinalangin silang patawarin. Okay? Kamuan. Si Moses. And second, David. Pagsukwang karapatan sa Diyos, right? Paghihiganti kay Simay. Inalok ni Abisai, right? Pero hayaan ang Diyos ang kumanti. Upang manatili ang kamuan, kailangan kilalanin na ang Diyos ang napapahintulot ng lahat. At Isaac, ang tagumpay ng pagpapalaya, right? So, parang beses, right? When they come, he just move another place, right? So, ang pagsasara ng palon ay paghamon ng digmaan. Uni, lumipas si Isang ng walang laban. Ang resulta, binigyan sila ng Diyos ng kaluwagan. At ang mga kaaway mismo ang lumipat upang makipagkasundo. Okay? So we can learn through the lesson through the three person in the Bible. Kaya matututo po tayo ng mga aral sa mga tauhan po sa Biblia. At ang maamo ang sa huli ay tumatanggap ng pagpapala at nananatili. Pag natin, Matthew chapter 5, buksan mo ang Biblia. Matthew chapter 5, verse 5. Matthew chapter 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba. But the original translation, English and Korean translation, it's the weak or the gentlest. Pero sa original po na pagsalin po nito, ito po yung kaamuhan. Sapagkat mamanahin nila ang lupa. It means God will bless the entire person. Ibig sabihin po nito, pagpapalain po ng Diyos yung mga hintil po na tao. And tumatanggap ng pagpapala at nananatili. May isang kwento, long time ago in Chinese, Na matagal na panahon po, doon po sa China, when the disciple of Sang-Chang, famous philosophy, Sang-Chang, isang alagad po ni Sang-Chang, Noja also famous philosophy. He visit his teacher to learn the lesson, one lesson. Binisita niyo po yung kanyang guro upang matuto ng isang aral. Because the Sang-Chang, he is very old, very near death. Dahil si Sang-Chang ay matanda na at malapit nang mamatay. Teacher, please give me one lesson before you die. Kaya sinabi niya, bigyan mo ako ng isang aral bago ka mamatay. Then the Sang-Chang didn't say anything. At pagkatapos, si Sang-Chang po ay wala siyang sinabing anuman. So he opened his mouth. Sadyang binuksan niya po niyang kanyang nabibig. Did you see?
Yes, yes, to the Noja. Did you see? Did you see? The Noja couldn't understand, right? What's oh, teach me one lesson. Na yung bata po, hindi po niya maintindihan. At But sinabi na, you don't bigyan mo say kang to aral. me. You don't say to me anything. Dahil wala kang sinasabi sa akin na naman. I already give a lesson. What did you see in my mouth? Sadyang binukal lang po niya kanyang bibig at sinabi niya na, ano yung nakita mo sa aking bibig? May dalawang bagay sa loob ng bibig. Ano po? Ano po? Dalawang bagay. Nadila. Tsaka ngipin. Una, teeth. Pangalawa, Dila. dila. Tama po ba? It's the lesson. Ito po yung aral. To understand, I will give dalawang bagay sa loob ng bibig, right? Teeth, dila. It's huling aral ni 상창 kay 노자 나오지. nasa ng aking mga ngipin. Nasa ng aking dila. But this time, right? 상창 was very old, very old. Pero sa panahon ito, si Nasyangshang po ay matanda na. That's why walang teeth na. Kaya po wala na pong mga ngipin. Walang teeth na. Maybe isa lamang, dalawang lamang. Marahil isa o dalawa na lang po. Maraming teeth wala na. Naintindihan? ang mga ngipin wala na. Matigas at matalim, ngunit nababali at nalalagas. Tama ba? Some older person, right? Wala na. Teeth, right? Yung ibang matanda po, wala na pong mga ngipin. Pero ang dila, nananatili, right? Tao na walang dila? May tao po ba na walang dila? Wala na. Wala, right? Lahat meron dila. Tama? Tama. Malambot at tila mahina, ngunit nakaliligtas sa paglipas ng panahon. Tama po ba? Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Yes po. Yeah. It's a lesson. Ito po yung aral. It explain kahamuan. Kahamuan nananatili. Kahamuan nananatili. Hanggang sa huli. Di po? Yeah. But this looks very strong but easily hurt the other, right? Pero yung ngipin po mukhang matibay, pero madali pong nawawala. Tama po ba? Minsan, it's make blood in your lung, the tongue, right? You make blood in your lung, right? In your tongue. Minsan po nakakagat po ninyo ang inyong dila. Tama po ba? It's hurt. Matigas can easily hurt, right? Yeah. If we are not gentle, we can hurt easily the other, right? Kaya kung hindi po tayo maamo, madali po natin masasaktan yung iba. Yeah. We need to become tongue. Kailangan po natin buhin tulad ng dila. Kamuan hanggang sa uli. Okay po. At ang maamo ay nagtatama ng kapayapan. Buksan mo ang Biblia, awit 37:11. Awit 37:11. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit mamanahin ng maamo ang lupain at masisiyahan ng kanilang sarili sa lubos na kasaganaan. Tama? Pareho, right? Ngunit
mamanahin ng maamo ang lupain. Matthew chapter 5 verse 5, parehong, right? At masisiyahan ang kanilang sarili sa lubos na kasaganan. Masisiyahan. Kapayapaan sa Korea at English translate, kapayapaan, masisiyahan. Dahil kung walang kaamuan, hindi makakaroon ng kapayapaan at hindi magiging tunay na masaya. Apo ba? Because if you are not Gentile, right, it make trouble, it make dispute, fight. Dahil kapag hindi po kayo mao na nagkakaroon po ng pag-aaway, Walang kapayapaan. Apo ba? Walang masaya. Kung walang kaamuan. Pero kung may kaamuan, masisiyahan ang kanilang sarili sa lubos na kasaganan. po? Tingnan, we compare two person. ipagkumpara po natin yung dalawang tao. Long time ago in French, the emperor meron Napoleon. You heard about Napoleon, right? Yeah, he conquered the whole Europe country, right? Nung sinako po niya yung buong Europa. Yeah, by his sword, right? He was very strong at the time. He conquered the whole Europe country. Sa pamagitan po kaniyang espada po, ay sinako po niya yung buong Europa po. Sinakop ang buong Europa. Pero sinabi niya, 6 na araw ng kaligayahan. 6 na araw lang ng kaligayahan. Tama? Dahil walang kaamuan. He just conquered all the country by his power. Sinakop lamang po niya sa pamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan yung bansa. Pero si Helen Keller, you heard about Helen Keller? Maybe you don't know her. She was a very also famous woman long time ago. Siya rin po ay sikat sa matagal na pong panahon nakalipas. Pero siya ay bulak, pingi at pipi. When she was born, she got the great disease. Nang siya po ay pinganak ay meron po siyang malubhang sakit. Kaya siya ay maging bulak, pingi at pipi. Looks our view very miserable life. It looks very miserable life. Kaya kung titignan po natin, parang miserable yung kanyang buhay. Apo ba? Pero anong sinabi niya? Walang araw na hindi masaya. Walang araw na hindi masaya. Yeah. Kakaiba? Because she was also a woman who believed in God. She had a faith. Dahil siya rin po yung isang babae na may pananampalataya sa Diyos. She was always happy, right? Always happy. Kaya po palagi po siyang masaya. So if we can keep kaamuan, we can be also happy. Kaya kung mapapanatili po natin yung kamuhan, magiging masaya rin po tayo. At sa pamagitan ng kaamuan, nagagawa nating magpatawarin at mangmahalan. Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 4. Efeso chapter 4 verse 2. Efeso chapter 4 verse 2. Po, basahin po natin ng sabay-sabay. Na may labus na kapakumbabaan at kamuhan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Kailangan kaamuan, right?
magpalaya sa isa't isa sa pag-ibig. Magpalaya. Sa pakikitungo natin sa mga kapatid ng may kamuan, nagiging posible ang tunay na pagpapatawad at pangmamahalan. Yeah. So, as we learn through the Moses and David, right? They forgive. Yeah. Even though they against them, they forgive them, right? Nakatulad po ng pinag-aralan natin na kung paano pinatawad ni David at ni Moises, ay nagpatawad po sila. It was possible because they kept the kamuan. Na posible po ito dahil pinanatili po nila yung kamuhan. When we have the kamuan, right, we can also love the brothers and sisters. Kung meron din po tayong kamuhan, ay mamahalin din po natin yung mga kapatiran. At kapag may kamuan, nagagawa nating may pangaralang ebanghelyo. buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 3. Unang Pedro chapter 3, 15 and 16. Unang Pedro chapter 3, 15 and 16. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanilin ninyo si Kristo bilang Panginoon, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ito na may kamuhan at paggalang, ingatan ninyong malinis ang budhi upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapaya. Verse 15, right, sinabi ng Biblia, lagi kayong maging handa. Maging handa. Anong handa? Maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ng tungkol sa pag-asang nasa inyo. Pag-asang nasa inyo, right? Tayo ay may pag-asa. Right? Verse 16, unit, kawin ito ng may kamuan. Kain ito ng may kaamuan. Kailangan kaamuan. Kaamuan. Kapag maamo ang ating pananalita, nabubuksan ang puso. Nabubuksan ang puso. When you evangelize, what kind of word you speak? Kapag nag-evangelize po kayo, na anong salita po, ay paano po kayo magsasalita? Kailangan kaamuan. Salita kaamuan. Salita. It can open their heart. Kailangan po maging amo upang mabuksan po yung kanilang puso. Yeah. So, whenever we evangelize, we try to keep kaamuan. Kaamuan. Kaya kapag nag-evangelize po na tayo, kailangan po natin panatilihin yung kamuhan. Kaamuan also connected to our evangelism. Yung kamuhan po ay konektado sa ating pangangaral ng ebanghelyo. At ang taong maamo ay ginagamit ng Diyos sa mahalagang paraan. Ang taong maamo ay ginagamit ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, ikalawang Timoteo chapter 2. Ikalawang Timoteo chapter 2, 24 and 5. 24 and 5. Po. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang alipin ng Panginoon na hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga, tinuturuan ng may kaamuhan ang mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungkol sa pagkakilala sa katotohanan. Ang alipin ng Panginoon, anong kailangan? Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Hindi dapat makipag-away, right? Ito ay hindi kaamuan, right? Kundi maamo sa lahat. Kundi maamo sa isang bagay? Isang bagay o lahat? Lahat sa lahat, right? Maamo sa lahat.
25, tinuturuan ng may kamuan ang mga sumasalungat. Ang mga sumasalungat. Kung may ang mga sumasalungat, hindi madali. May kamuan. Tama ba? It's clear, it's wrong, it's a mistake, it's a sin. Ito yung napakalinaw na mali. Kasalanan ito. Then our flesh desire, right? Want to correct with some anger. Kaya po yung laman natin ay nais itama na may galit. Tama ba? Especially when your children have a problem mistake, Lalo na po yung mga bata kapag nagkakamali. you want to correct them, Na nais mo silang itama. but some anger comes out. Pero may galit po na lumalabas. Yeah. Kung ganon, maybe mas mahirap. They will not change them. Na marahil po kung ganon, baka hindi po sila magbago. Kailangan mo ang kamuan. May kamuan. It will change them, right? Ito yung magbabago po sa kanila na may And then, kamuan. God can use you. God can use you more preciously. At gagamitin ka ng Diyos na higit na mahalaga. That's why ang kamuan is a really important the fruit we have to bear after salvation. Kayong kamuhan po ay napakalaga ng bunga pagkatapos po nating na maligtas. Ang bunga, we summarize. Mamanay ng lupa, right? At pangalawa, basisyan sa kasaganan ang kapayapaan. At nagpapatawaran at nangmamahalan at epektibong nakakapangaral at ginagamit ng Diyos ng lubusan. Right? So, in your Christian life, you try to practice kamuan. Kaya sa inyong buhay Kristiyano po, ay sanayin po ninyo yung kamuhan. Ito po, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawaan ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Iniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.